Magandang buhay! Kumusta? Nawa ang bawat isa ay handa na sa pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Kunin ang iyong notebook at ballpen, umupo ng maayos upang maitala ang mga mahalagang salita na dapat nating tandaan sa oras na ito. Noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang Module 3, Pagpapaunlad ng mga hilig. At sa gawain 1 at gawain 2 ay inyong itinala ang mga ginagawa mo kapag libre ang iyong oras. Ngayon naman, ating tunghayan ang larawan na ito na nasa inyong harapan. Ano ang inyong napapansin? Marami siyang kamay, tama. Ano pa? Pwede niyong i-comment sa ibaba. Ang dami niyang gustong gawin. Sino sa inyo yung tipong ang dami mong gustong gawin? Lalo na siguro kapag wala ang COVID-19, malaya tayong nakakakilos, nakakalabas. Yung iba dyan gustong pumunta sa parke upang makapasyal. Ano pa? Yung iba ay gustong kumain sa mga paboritong restaurant. Gustong maglaro ng basketball. Gustong lumabas kasama ang pamilya. Tama? So, ano ang ating matututunan dito sa larawan na ito? Bibigyan natin pansin ang salitang hilig. Ano ba ang ibig sabihin ng hilig? Ayon kay Santa Maria, ang hilig ay preferensya sa mga partikular na uri ng gawain. Ito yung nagsisikap ka, may motibasyon, dahil gusto mo ang iyong ginagawa. Hilig mo ito at nagagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makakatulong sa iyong pag-unlad. So, merong ibang hilig ay maaari. Paano natin matutuklasan? Matututuhan mula sa karanasan. Maaaring ang iyong magulang ay merong negosyo. Ito ay ang pagluluto at pagtitinda ng pagkain. Makikita mo sa kanila at magagaya mo sila dahil hilig nila ito, itong uri ng pagkakakitaan, maaari mo din itong magawa. Ikalawa, minamana. Ano ba yung mga maaari nating minamana sa ating mga magulang? Maaaring sa paghahalaman. Meron ba tayong mga magulang na mahilig sa pag-aalaga ng halaman? Maaaring mamamana mo ito sa iyong magulang dahil nakikita mo sa kanya yung araw-araw niyang ginagawa na pag-aalaga ng halaman o paghahalaman. Ikatlo ay ang galing sa ating mga pagpapahalaga at kakayahan. Ano ba ito? Pag sinabi nating pagpapahalaga ay nakikita mo sa iyong paligid yung may mga nangangailangan, kusa kang tumutulong, no? Nandun yung pagkusa na nararamdaman ng isang tao dahil nagpapahalaga ito at nais niyang maging kabahagi, no, sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, paano mo ba matutuklasan ang iyong mga hilig? May mga hakbang. Una, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan o yung tinatawag nating hobby. Ano ba yung mga paborito mong gawain? No, ito yung mga ginagawa mo sa tuwing libre ang iyong oras. Ibig sabihin, kahit hindi ka utusan, may pagkusa ka. Dahil hilig mo ito, ginagawa mo ng may pagkusa. Walang kasamang pag-utos mula sa iyong pamilya, mula sa iyong magulang. Ikalawa, siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. So, ano yung mga nararamdaman mo, no? Nakakaramdam ka ng saya na iyong ginagawa. So, siyasatin mo ito, alamin mo ito. Yung kusa mong ginagawa at masaya ka rito.
Ikatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Ano ba yung mga inuutos sa'yo, no? Na napapansin mo, napipilitan ka lang, no? Na gawin kapag inuutusan ka dahil hindi mo ito gusto. Susuriin mo yung mga gawaing iyong iniiwasang gawin. So, meron tayong dalawang aspeto ng mga hilig. No? Una ay ang larangan ng mga hilig o areas of interest. Ito yung una nating pag-uusapan. At ang ikalawa naman ay ang tuon ng attention. Okay, so meron tayong 10 larangan ng hilig. So, ating gagawin ngayon ay ipapakita ko muna ang mga larawan. At maaari ninyong i-comment sa ibaba kung ano ang tawag mula rito. Okay, so ito ay gardening at saka fishing. So ano ang tawag dito, no? Unang larangan ng hilig, anong tawag dyan? Sinong nakakaalam? Ito yung ginagawa sa labas ng bahay. Anong tawag dito? Ang tawag ay outdoor, nasisiyahan sa mga gawaing panlabas. Ano pa? Maari pang magbigay ng halimbawa yung mga outdoor activities na ginagawa ninyo. Gaya ng paglalaro ng basketball. Ano pa? Pag-i-comment nga sa ibaba. Pwedeng mamasyal. Tama? Okay. Dadako naman tayo sa susunod na larawan. Ano yung napapansin ninyo sa larawan na inyong nakikita? No? Nakikita ninyo ang mga larawan na ito ay nagkukumpuni. Ano ang tawag dito? Kalawa ay ang mechanical. So, ang tawag dyan ay mechanical. Nasisiyahan ka sa paggamit ng mga kagamitan. No, halimbawa, may sirang appliances sa bahay, sinusubukan mong kumpunihin ito upang maayos mo ang nasirang gamit. Gaya ng isang TV o electric fan, ano pa? Radyo. So, ang tawag dito kapag ninanais mong magkumpuni ay mechanical. Okay. Tunghayan naman natin ang susunod na larawan. Ano ang tawag sa mga larawan na ito? Pansin ninyo, may hawak na calculator. Merong calculator sa harapan. Anong tawag dyan? Paki-comment nga sa ibaba. Ang tawag dyan ay computational. Okay, tama? So, ang computational, ito yung nasisiyahan ka na gumawa ng gamit ang bilang o numero. So, kapag mahilig ka sa pagbibilang, mahilig ka sa bilang, ang tawag dito ay computational. No? Kung mapapansin natin, no, yung ginawa natin sa MI, no, Multiple Intelligence Test, nandun yung mga katanungan na inyong tinugon. Diba? So, computational ay makikita natin dito kung ano nga ba yung mga gusto nating gawin. At maiisip natin ano nga ba yung propesyon na maaring may kaakibat, no? Gamit ang bilang, gamit ang mga numero. No? Palagay nyo ano yung mga propesyon dito. Kapag ikaw ay mahilig ka sa bilang, ikaw ay pwede halimbawa, ikaw ay mathematician, anong tawag doon? Pwede kang maging accountancy. Tama! Okay. Sunod, tunghayan natin ang mga larawan na ito. Pansin ninyo, sila ay nasa loob ng isang laboratory. No? Maaari silang nagsasaliksik, nag-aaral sila upang makabuo ng gamot. So ano ang tawag dito? No, sa pag-ilan nating larangan ng hilig, ito ay pang-apat, ang tawag dyan ay scientific. Okay. So, scientific, kapag nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman
pagdidisenyo at pag-iimbento ng mga bagay o produkto. So dumadaan ito sa masusing pag-aaral, scientific study, gaya ng ginagamit natin ngayon na cellphone, laptop. So mapapansin natin lahat ito ay pinag-aralan, no? Tinutuklas, no? Yung mga pagkain natin, no? Pinapag-aralan ito, mga iba't ibang uri ng gamot na iniinom, pinag-aralan ito. So ang tawag dito ay scientific, no? Larangan ng hilig. Meron ba sa inyo nais maging scientist? Okay, sunod na larawan, tunghayan natin ay isang babae na nagsasalita sa harap ng madaming tao. No? Maaari siya ay magaling maghikayat. No? Maraming nakikinig sa kanya. Anong tawag dito? Panlimang larangan ng hilig ay ang persuasive. No? Persuasive, ito yung nakakahikayat ka or nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. Sino yung may husay nito? No? Magaling magsalita. So, kapag ikaw ay magaling magsalita, maaari kang pumasok, no, sa sales kasi magaling kang maghikayat, no? Yung mga nagbebenta ng insurance, nagbebenta ng bahay, at kung ano-ano pang produkto. So, ang tawag dyan ay persuasive, no? Ito yung panglimang hilig, larangan ng hilig. Sunod, tunghayan ulit natin ang ika-6 na larawan. Ano yung napapansin ninyo? Ang tawag sa una ay pintor at ang ikalawa naman ay sculptor. Sa palagay nyo, ano ang tawag dito sa mga ito? Meron ba dito sa atin ngayon yung may hilig nito sa pagpipinta? So, ang tawag dito ay artistic. No, ang artistic, ito yung nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. So, kusang lumalabas sa kamay natin kung ano yung nai-imagine ng isipan natin na maaari nating likhain sa pamamagitan ng pagpipinta o di kaya paglililo. Tunghayan ulit natin ang mga susunod na larawan. No, yung nasa taas na larawan ay nagbabasa. So, meron ba sa atin mahilig magbasa? Ang sunod naman ay ang manunulat. Meron ba dito mahilig manunulat? Ano ang tawag dito sa larangan ng hilig na ito? Ang tawag dito ay literary. Kapag sinabi natin literary, nasisiyahan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. No? So, kung mapapansin natin, no, yung ating bayani na si Dr. Jose Rizal, ang dami niyang nalikhang aklat na patuloy na binabasa hanggang ngayon. Dahil mahilig siya sa pagbabasa, naging kahiligan din niya yung pagsusulat. Tunghayan ulit natin ang ika-8 larawan. Una ay 2 larawan na merong hawak na gitara at ang tawag dito ay guitarist. At ang ikalawang larawan naman ay kumakanta o isa siyang singer. So, sa palagay ninyo, ano tawag dito sa larangan ng hilig na ito? Pwedeng pakikumet? Tama, ang tawag dito ay musical. So, musical, ikaw ay nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog ng instrumentong musical. No? Meron ba dito? Sino sa inyo yung may hilig sa instrumento? Hindi lang sa gitara, maaari sa piano, ano pa? Sa drums? No? Saxophone? So marami tayong iba't ibang uri ng instrumento na maaari natin pag-aralan. No? So magiging makakahiligan mo ito. Nasisiyahan ka kapag natututo ka, no, ng bagong awitin na ginagamit mo, tinutugtog mo ito sa gitara. Sunod ay tunghayan ulit natin ang ika-9 na larawan. Ano yung napapansin nyo dito? No? Larawan na nagbibigay ng pagkain sa mga bata.
no? Larawan na nagbibigay ng payo, no, sa isang babae sa ibaba, no, nagbibigay ng tulong. So ang tawag sa kanila ay social worker. So ano naman ang tawag diyan sa ikasyam natin na larangan ay ang social service. Social service kapag nasisiyahan kang tumulong sa ibang tao. So meron ba dito? No, so kung napapansin natin itong COVID-19 na pandemya, no, madaming tao yung talagang nagpakita ng pagnanais na tumulong sa kapwa, yung may kusang pagbibigay ng tulong sa kapwa, no? Walang hinihinging kapalit. Okay? So, sunod na larawan tunghayan natin ay ang larawan ng isang guro, no? At may mga nakalista kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ano naman ang tawag dito sa ikasampung larangan ng hilig na ito? Ang tawag dito ay clerical. Tama, ito ay clerical. Clerical kapag nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina, no? So hindi lamang ito sa pagiging guro, no? Maaaring sa office ang tawag sa kanila ay clerk, no? Yung iba secretary. So meron bang maging nais maging secretary, no? Siya ay kanang kamay ng isang boss. Siya ang gumagawa ng ibang mga paperworks ng boss, naghahanda, no? So ang tawag diyan ay clerical, no? So natutunan natin yung 10 larangan ng hilig. Tandaan sana natin kung ano-ano ang mga ito. Ngayon naman, dadako tayo kung ano nga ba yung salitang tuon o focus, no? Kung mapapansin niyo kanina yung larawan na una kong ipinakita na maraming kamay, ay ang dami niyang gustong gawin, no? Ang nawawala ditong salita sa kanya ay focus. Kayo ba ay may focus? Sino dito yung may focus? Maaari nga natin i-like yung ating video sa oras na ito habang nanonood tayo. I-like natin or bigyan natin ng puso. So ano nga ba yung focus? No? Ito yung tuon ng attention o preparation ng uri ng pagkikisangkot sa isang gawain. Ito ay maaaring sa tao, datos, at bagay. No? Sa paanong paraan? Halimbawa, tingnan natin itong larawan na ito, no? Siya ay naglalaro ng badminton. So, pag-aaralan natin, paano natin magagamit yung salitang tuon o focus dito sa larawan na ito? No? So, ang paglalaro ng badminton, no? Kailangan yung tuon sa tao, pagtuturo sa kaibigan kung paano maglaro ng badminton, no? Halimbawa, no, sa basketball, 'di ba? May mga dapat kang tandaan dito. Ganun din sa badminton, no? Kailangan mabigyan ng focus o tuon ng attention yung isang tao na nais matutong maglaro ng badminton. Kalawa ay ang tuon sa bagay. Gamit ang mga kagamitan o tools, yung makina o machines. Halimbawa nito yung hawak niyang raketa, no? Paano natin hawakan at paano i-release ng maayos yung shuttlecock? Diba? So, kailangan dito yung tuon o focus, no? Para matutunan nating mabuti, magawa nating mabuti, no? Makapaglaro tayo ng maayos. Sunod naman ay ang tuon sa idea, pag-iisip at pag-oorganisa ng mga idea, technique o paraan. Okay? Kailangan natin maayos natin, maorganisa natin yung sarili natin para tayo magkaroon ng magandang puntos, na makakuha tayo ng magandang puntos sa pamamagitan ng paglalaro ng badminton. At ang panghuli ay ang tuon ng mga datos, no? Ito yung may kinalaman sa katotohanan o record files, numero o detalye. Pagsisikap na makapagtala ng record sa badminton. So, kung mapapansin natin nitong nakaraan, di ba, si Hidilyn Diaz talaga naman, yung goal niya talaga ay maipanalo yung laro na naging kampiyon siya. Talagang yung focus niya ay ibinigay niya. No? So, meron ba dito na nagnanais o naghahangad din sa isang uri ng laro na maibigay niya yung kanyang tuon or focus, makagawa ng record na hindi makakalimutan ng tao.
matatandaan kapag nabanggit ang kanyang pangalan. No? Gaya ni Manny Pacquiao. Magaling siya sa boxing. Talagang focus din niya sa paglalaro ng boxing. So ano yung tuon o focus natin? No? Maari sa pag-aaral natin, nakafocus tayo sa pag-aaral natin, sa paggawa ng ating mga ginagawa. So, kailangan natin ibigay yung buo nating attention sa ating ginagawa. No, yung focus natin, mabuo natin. No? May goal ka, may nais kang maabot. So, ito yung ikalawang uri, no? No, yung focus o tinatawag nating tuon. Ngayon, dadako tayo sa pagyamanin. So, ilarawan ang hilig, no? Saan ito nagmula? Batay sa ating talakayan sa oras na ito, no? Saan ba nagmula yung hilig, no? Maaari mo itong ilarawan at isulat mo ito sa ibaba. Ilagay mo ito sa iyong notebook. Ikalawa ay, bakit mahalaga ang hilig? Ilagay mo, bakit mahalaga ang hilig? Muli isulat mo ang iyong sagot. At ikatlo, bakit mahalaga ang pagpapaunlad ng hilig? Sa palagay mo, bakit mahalaga ito? Isulat mo ang iyong sagot mamaya pagkatapos mong manood ng ESP FB Live natin. No? So, ngayong araw, natutunan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang hilig at saka focus. No? Mahalaga na malaman natin kung ano ba yung hilig natin na ginagawa kapag libre yung oras natin, ano ba yung focus natin sa panahon na ito. No, maaari maraming bagay, no, na laman yung nasa isip natin, bagay na gusto natin gawin, subalit sa panahon na ito ay limitado. At tayo ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan. Wala pa tayong laya na kumilos, no, gumawa ng mga gawin natin na gusto natin gawin. Sa panahon na ito ay ituon natin, no, yung ating atensyon sa kung ano ang mahalaga. At ang mahalaga sa panahon na ito ay ang ating pag-aaral. Abutin natin yung ating pangarap na grado sa first grading, lalo na malapit ng matapos. No? Ikatlong aralin natin, no, ang module 3 natin o aralin 3 natin ay ito yung huling bahagi ng first grading or first quarter. So, ituon natin yung ating attention, ituon natin yung ating focus sa ating mga ginagawa, sa ating asignatura, sa bawat asignatura natin. Siguro sa inyong pag-aaral, nakikita na natin kung ano yung mga hilig natin, ano yung mga ginagawa natin araw-araw, saan natin ginugugol yung oras natin. Saan ba natin mas maraming ibinibigay yung ating oras? No? Limitahan natin yung paggamit ng cellphone sa pamamagitan ng paglalaro. Tingnan natin, itong mga ginagawa natin, nakakatulong ba ito sa akin? Sa pagpapaunlad ko sa aking sarili, sa pagpapaunlad ko sa aking hilig? Saan ba patungo itong aralin natin na ito, sa gawain natin na ito? Bakit mahalaga na tuklasin natin ang ating hilig? At alamin natin yung iba't ibang larangan ng mga hilig. Dahil maaari sa pamamagitan natin ng mga hilig na ito, itong larangan ng hilig na ito, makikita natin kung ano yung profession na maaari natin kunin kapag tayo ay tutungtong na ng kolehiyo. Kaya mahalaga na sa unang taon natin sa pag-aaral natin ng high school ay makilala natin, makita na natin ang ating sarili. At ating nakikita ngayon sa ating screen ang salitang at ang lahat ng iyong ginagawa ay gawin ninyo ng may pagmamahal. No? Lagi natin isama dito yung love, no, sa ating mga ginagawa. Mula sa unang Korinto 16 verse 14, no, tandaan natin na lahat ng ating ginagawa ay ilakip natin yung ating pagmamahal. At dito makikita natin yung pagkakaroon ng maayos at magandang bunga
So maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsama sa oras na ito sa ating pagtalakay sa larangan ng mga hilig at tuon ng focus. Tandaan natin ang ating aralin na ito para sa ating paghahanda sa susunod na linggo na meron tayong pagtataya na gagawin. So, paalam sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang sakit.